Iba yung gaan ng loob. Ang gaan lang sa loob. Mga salitang nabanggit ng nag-iisang Iron Eagle na si Denden Lazaro Revilla sa kanyang paglipat sa Creamline Cool Smashers. Habang si Bea De Leon ay masakit pa daw sa breakup ang iwan ang kanyang minamahal na kupunan. Pero para sa kanya, I feel like I need to grow again. Bakit kaya nasasabi nila ang mga ganitong kataga? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Para sa dalawa, ang Heartstrong ay nananatiling malakas pa rin sa kanila. At may mga pagkakataong hindi napigilan ni Denden na makaramdam ng selos noong ang Choco Mucho at Creamline ay nagkatunggali as sister team sa PVL. Mula 2020 hanggang sa katapusan ng 2023, siya at ang middle blocker na si Bea De Leon ay nagsuot ng purple bilang bahagi ng Choco Mucho. Samantalang nasa tapat ng court ang mga kabatch nila mula sa Ateneo de Manila University na sina Alyssa Valdez, Gia de Guzman at Ella de Jesus na nakasuot ng pink para naman sa Creamline. Pag nakakalaban nga namin, sila naiingit na, magkakasama sila. Kasi sila yung mga batchmates. Pero ngayon, naka-pink shirt na rin sila. Sina Denden at BDL ay lumipat sa kanilang sister team nito lang unang bahagi ng taon. Pagkatapos magharap ang Choco Mucho at Creamline para sa 2023 PVL All-Filipino Conference. At hindi pa rin magawa ng Flying Titans na talunin ang Creamline. At winalis ng Cool Smashers ang buong conference pero ito ay nagmistulang naging isang Ateneo reunion kasama ang kanilang batikang coach na si Coach Ty Bundir. Gusto ko talagang manatili sa Ribisco family. For me, it was a no-brainer. Either stay with Choco Mucho or Creamline. Saad ito ni Denden Lazaro Revilla pero nagpaalam muna ito sa management kung papayagan siya sa gusto nito. At ang pagiging pamilyar sa kanyang mga kabatch sa Ateneo ay nakatulong ng malaki sa pakikisama sa koponan. Iba yung gaan ng loob. Kasi kilala na nila ako eh. Like, iba yung pagkakilala nila sa akin. Parang I feel like they know me more than I know myself. Kahit na matagal kami hindi nag-uusap. Kasi ganun yung friendship namin. Hindi kami yung araw-araw na nag-uusap. Kahit matagal kami hindi nagkikita, nag-uusap. Kasi pag nagkita-kita kami, parang walang nagbago. So, parang ang gaan lang sa loob na in-welcome nila ako, like my friends and everyone else. It's easy for me to just do what I have to do. Just like Bea, gusto ring lumabas si Denden sa kanyang comfort zone sa loob ng 3 taon sa Choco Mucho. Nakaka-feel na rin kasi ng stagnant si Denden sa kanyang career. Pero paglilinaw nito, hindi dahil sa sistema ni Coach Dante alinsunurin, lalo na't dinala ni Coach Dante ang kupunan sa finals. I have high praise for Coach Dante's system. I'm looking for something different and a different environment from what I used to. Saad ito ni Denden Lazaro Revilla. Masaya naman si Denden kay Tang Ponce ang kanyang kadouble as libero sa Choco Mucho. Magaling naman si Tang. Kailangan lang talaga mabigyan ng opportunity yung player para mapakita kung ano yung meron siya. Kasi same lang naman kami ng tinitraining araw-araw. Mabigyan lang ng chance maipakita yung kaya niya and yun naman ginawa niya. Maganda rin na pinagkatiwalaan din siya ng team. Habang si Bea De Leon naman ay nag-e-enjoy na kasama ang Cool Smashers dahil sa pagiging mga competitive nito at very welcoming. Every training is competitive in a very fun way which I really love. Saad ito ni BDL. Everyone is helping you out. I'm surrounded by veterans. I'm not the one that's having to carry that load. Not to say that Choco Mucho wasn't like that, but I just like receiving it now again because I feel like I need to grow again. At may isang bagay na partikular na gustong paghusayin ni PDL, ang ma-improve ang kanyang blocking sa tulong ng kanyang mga ate na sina MG at Alyssa. Pero hindi isang madaling desisyon para kay BDL na iwan ang Choco Mucho, isang kupunan na kanyang ginugol sa 4 na taon. Tinulungan niya ang kupunan bilang kapitana na makuha ang silver medal sa nakaraang conference at ito na ang kanilang pinakamahusay na pagtatapos sa PVL sa taong 2023. Pero para kay BDL, nahirapan siya sa kanyang pag-alis sa Choco Mucho, pero ang magdesisyon para sa kanyang sarili ay mas madali niyang nagawa.
Pero sa tuwing iniisip ni BDL na iiwan niya ang kanyang ka-teammate sa Choco Mucho na para sa kanya ay itinuturing niyang pamilya at madami na rin silang pinagdaanan as a team at iyon ang pumipigil sa kanya na umalis. Naaalala ni BDL ang ilan sa mga pinakamagandang alaala niya kasama ang kupunan. Kung paano binago ni Descheng ang buong settings ng kupunan. Kung paano siya palaging pinapatawa ni Aduke o Gonzanya bilang nakakatawa ito as a natural comedian in a clumsy way. Kaya para kay BDL, para siyang nakipag-break sa kanyang paglisan sa minamahal niyang kupunan. Kaya kung iisipin natin, mahirap talaga ang sitwasyon ni BDL, lalo na't isa siya sa kinakapitan ng kupunan at kapitana pa. Pero meron talagang hangganan ang lahat. Siya lamang ay nauna sa desisyong ito. At sa kanyang paglipad, malaki ang factor na sa creamline siya lumapag. Dahil noong season 77, sina Alyssa, Ella, Gia at Denden ang tumulong sa paggabay sa kanya habang ito ay rookie days pa niya sa Ateneo. Kaya anuman ang nai-accomplish niya noon ay malaki ang naiambag ng mga veteranong ito. At ngayon nakita si BDL na suot-suot ang t-shirt ni Valdez habang nagsasanay dahil wala itong damit na kulay pink at dahil marami namang t-shirt ang kanilang kapitana kaya komportable itong sinusuot ni Bea. At para kay Alyssa, first time ko ulit nakatabi si Den sa loob ng court. Even I heard her voice. Parang super familiar and comfortable din kami. Even si Bea, pagpapalo. Nakakamiss. Saad ito ni Alyssa na inaalala ang kanilang samahan sa Ateneo Days nila. Ikaw, na-miss mo rin ba silang magsama-sama? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap, and thanks for watching.